Magandang buhay mga kaibon. Yan, ito na naman tayo, ang MBA Loaf and Aviary. Yan nga, ang pag-uusapan nga natin ngayon yung kung ano nga ba ang mga reason kung bakit nga nilalaglag ng ating mga lovebirds ang kanilang itlog. Yan, may isa kasing followers na nagtanong niyan sa akin kung bakit daw kung ano daw ang dahilan kung bakit daw nilalaglag yung itlog ng kanyang lovebirds. Bali newbie lang sa pag-iibon. At naitanong nga niya sa akin, sir, bakit nga nakailang itlog na yung aking ibon, bakit nilalaglag nila, ano bang reason kung bakit. Ayan nga, pag-uusapan nga natin tong tanong ng ating followers na taga Las Piñas na newbie na sa pag-iibon. Yan, pag-usapan natin to pagkatapos ng introng ito. Yan, welcome back sa MBA Loaf and Aviary. Yan, pag-usapan nga natin yung katanungan ng aking followers na taga Las Piñas, yung bakit nga daw nilalaglag ng kanyang alaga yung itlog na nililimliman. May mga reason talaga na talagang pwedeng ganun na mangyari, bakit nga nilalaglag yung kanilang itlog. Reason yan bakit nga nilalaglag yung kanilang itlog dahil laging sinisilip natin yung nest box ng kanilang pinag-iitlogan or pinag-lilimliman. Ayan yung ayaw na talaga ng ating mga ibon na sinisilip-silip kasi nga nabubulabog sila at may tendency na nga mabasag yung kanilang nililimliman. Yan, kung bakit nga ganon, bakit nababasag? Kasi itong ating ibon, Parakeetsman or African, naandun lang yan sa unahan ng bukasan ng nest box, na pagka binuksan nyo, mabubulabog siya, parang magugulat at pwede niyang maitulak yung itlog at tumama nga sa nest box at doon mababasag. At yun nga, ang reason nun, pag nabasag, may tatapon nga niya, may lalaglag niya sa baba yung kanilang itlog kasi nga nabasag dahil nga nabulabog. Pangalawang reason kung bakit nga nilalaglag ng ating lovebirds ang kanilang itlog ay yung laging palipat-lipat ng kulungan. Yan, lalong-lalo na kung may itlog na sila. Yan, siyempre tayong mga nag-aalaga, gusto natin na mailagay sila sa isang lugar na maayos. Siyempre, pwedeng maililipat natin, diba? Ito sa kabilang place, tapos ililipat na naman natin sa gusto nating lugar. Ayun ang dapat na hindi talaga natin ginagawa pag may itlog na. Pwede naman natin na ilipat-lipat pag yung nag-umpisa pa lang silang mag-mate at wala pang itlog. Kasi nga nandun yung tendency na nai-stress yung ating ibon at naiisipan nilang hindi nalimliman at ilalaglag na lang talaga nila. Yun ang ayaw nila, yung naiiba ng pwesto. Pangatlong dahilan o reason kung bakit nga nilalaglag yung kanilang mga itlog, kung parehas ang gender nila. Bakit sinabi kong parehas ang gender? Parehas na hen yung pinagpares natin. Kasi ang hen, mag-iitlog yan pag lagi natin pinapakain. Usual. Siyempre, araw-araw natin pinapakain. Pag napaparami sila ng kain, magpuproduce yan sila ng itlog sa kanilang sinapupunan. At lilimliman pa rin nila yan kasi nga itlog nga nila. Pero walang similya kasi nga pareho silang hen. At sa sobrang tagal nilang kalilimlim, bakit hindi napipisa? Ayun nga, may tendency na ilaglag nga nila yung kanilang mga itlog.
Yun, madali lang namang mag-gender ng mga ibon, lalo-lalo sa parakeets, madali lang 'yan. Dahil kung mapapansin nyo, kung yung ilong nung hen ay kulay brown or white, yun yung sinasabi na babae. Yan. Ang kulay ng ilong ng babae ay brown, yun ang matured na ready to breed. Tapos pag white naman napansin nyo, yan yung bago pa lang, na siguro mga nasa mga nasa 3 months to 2 months. Yan ang edad niyan, yung pag white ng ilong. Tapos ang pag-gender naman ng lalaki, mapapansin nyo, kulay blue yung ilong. Pag blue yung ilong ng kanyang alagang parakeets, matured na yan, ready to breed. Tapos pagka medyo bata-bata pa, pink yan. Mapapansin nyo, pink yung ilong. Yan nga, pang-apat na reason, dahilan kung bakit nga nilalaglag yung kanilang mga itlog. Dahil bata pa sila na pinagpares. Yan, may edad kasi na tamang pagpapares ng ating mga lovebirds na talagang malilimliman nila ng masyado at mapipirtil yung kanilang mga itlog. Ang tamang edad niyan ay nasa 7 months pataas. 6 months pwede na. Pero mas maganda kung 7 months tayong magbe-breed. Ang edad nila 7 months kasi nandyan yung marunong na silang pangalagaan yung kanilang itlog at limliman. Kasi nga pagka bata, nag-breed tayo ng 2 months. Kasi merong 2 months, iitlog na yan. Yan na yung tendency na pag yung kabataan ng mga ibon. Nandiyan yung mga mapupusok na sige lang sila, magme-mate lang. Kasi nga bata pa. Pag mag-iitlog, hindi nila lilimliman yan, ilalaglag lang talaga nila yan. Kaya ang pag-breed niyan, yung tamang edad, ay nasa 7 months pataas. Yan. Ayun yung talagang malilimliman at maalagaan nila ang kanilang itlog at hindi ilalaglag. Panglimang reason kung bakit nga nilalaglag yung kanilang mga itlog. Yan yung pag merong predator, yan, merong pusa or daga na dumadapo sa kanilang mga kulungan. Yan, ayun yung nai-stress at nabubulabog sila. Yan, kaya yun yung dapat iiwasan natin na madapuan sila ng mga daga at mga pusa. Kasi minsan talaga ang daga napasok yan sa loob ng cage. Nakapansin nyo, maliliit nga ang butas ng cage pero nakakapasok ang mga daga. Pwedeng pumasok yan sa loob ng nest box nila at mabulabog ang ating mga ibon at ayun nga, pwede mag-crack at pwedeng mailaglag nga ng kanilang itlog dahil nga nabulabog ng daga. Ayun nga mga reason kung bakit nga pwede nga mailaglag nga nila yung kanilang mga ibon. Yan, may iwasan naman natin yan, yung pagkakalaglag ng ibon. Yan, ang tamang yan, para makaiwas, yung una, yung wag na natin sisilipin. Pwede naman natin silipin yan, kakatok muna. Kakatokin nyo muna yung nest box bago nyo silipin. Yan, lalong-lalo na sa newbie. Yan, yung sa mga newbie, ito ang sasabihin ko. Kung sisilipin nyo yung nest box nyo, kakatok muna kayo dun sa may bukasan para nakakaalis na sila. Kasi lumalabas naman yan pagka kinatok nyo yung nest box. Kusang lalabas yung hen. Yun, pwede nyo nang buksan at hindi talaga mabubulabog yung itlog. Tapos yung palipat-lipat ng lugar, ayun ang iiwasan natin, na wag natin ililipat kung saan natin gusto. Pwede nating ilipat pag wala pa silang mga itlog. Kasi nga, yun nga, ayaw nilang naiiba yung ambience tsaka yung kasi mga mairita yung mga ibon na yan mga maliligali. Mapansin lang nila na maiba na yung lugar na pinaglagyan sa kanila.
biglang magbabago ang isip niyan, hindi na lilimliman or ilalaglag na lang nila yung mga itlog. Tapos kung doon naman sa edad na bata, possible talaga mag-breed kayo ng matured na. Yan, gaya nga sabi ko, 7 months pataas. Yan yung tamang edad ng pagpapares. Tapos kung parehas gender, iwasan natin ang parehas gender. Malalaman naman natin ang gender ng mga ating mga parakeets. Ay pag blue yung ilong, kak yun. Tapos pag brown naman ang ilong or white, hen yun. Yan. Tapos yung mga predator naman, pwede naman kayo maglagay ng mga mga pampataboy sa mga sa mga daga. O pwede nating ilagay sa lugar na mataas na hindi talaga na pupuntahan ng mga predator ng katulad ng mga pusa at daga. Yun na lang mga kaibon, sana na nakapagbigay ako ng ng magandang tips sa pag-aalaga ng ibon. Lalo na kay Sir Salaspinas. Hindi ko nababanggitin yung pangalan ni Sir. Yun nga ang may papayo ko na lang. Iwasan na lang natin yung mga dahilan na para limliman nila at mapisa ng 100% yung itlog ng mga alaga natin. Pa-share na lang po ng aking mga video. Tapos kung may mga katanungan kayo, pa-comment na lang dito sa comment section. Ito sa video na to, comment nyo na lang kung anong gusto nyong mga katanungan na sasagutin ko. Pag nabasa ko naman yan, sasagutin ko. Pwede kong gawa na lang ng content yung katanungan nyo para at least maliwanagan din yung mga newbie na makakapanood nitong video na to. Yun nga, sa inyo mga kaibon, pa-share na lang po ng aking mga video. At may mga video naman ako na pwede nyo panoorin. Panoorin nyo po yung mga in-upload ko mga video. At marami kayong makukuha mga tips or paraan na pagbibigay or pag-aalaga ng ating mga ibon. At saka sa mga sa mga gustong magtanong, yan, comment nyo lang po dito. Pa-like, share, and subscribe po ng aking YouTube channel, ang Mbay Loop in Aviary. Don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa mga video na aking i-upload. Hanggang dito lang po mga kaibon. Happy breeding!